roon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-21 tayo na linggo sa karong panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Sama natin ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Ngayon minahal ko mga kapatid, marami ang tumulag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila matanggap ang sinabi niyang ang kanyang katawan ang magiging pagkain at ang kanyang dugo ang magiging inumin. Magkagayunman, natiling tapat ang 12 apostol sa kabila ng mabigat na panalita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, makilala naman natin si Jesus bilang salitang nagbibigay ng buhay upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaisnasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakina mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw na mga banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Jesucristo ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kalitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkalubong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoreo na sinamba nito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kaniyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kaniyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba dito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nanalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nanalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kay ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay at walang hanggan. Naniniwala kami. At ngayon, natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 21 tayo na linggo sa kanawang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. At ang atin pong tema ay tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya sa salitang Hebro, sapagkat Hebro naman ang Panginoon, imuna. Pero sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat ang Hebro ang lumang tipan, ang bagong tipan naman ay sa Koinoko na Grigo, pistis. Pero na-translate po sa Latin ang dalawang mapagbasa, kaya ang pananampalataya ay fidem. Sa atin, pananampalataya. Ang pananampalataya na kailangan itong maging masigla na atin pong napakinggan sa ating pagbasa sa aklat ni Josue, Kapitulo 24, verso 1 hanggang 2 at verso 15 hanggang 17, na kung saan ang tunay na pananampalataya ay maglingkod sa Diyos at hindi sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinasabi nga sa ating Salmo 33 ngayon, versikulo 9, na magsumikap dating kamtin ang Panginoon. Yun yung pananampalataya na dapat kamtin ang Panginoon. At maitulad ang pananampalataya
sa isang katapatan sa lahat ng tao. Katapatan sa pamilya, katapatan din sa simbahan. Sa pangalawang pagbasa, atin pong nakikita yan sa sulat ni San Pablo sa Episo, Kapitulo 5, verso 21 hanggang 32, na ang magpasakop tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, ang asawang lalaki magpasakop sa asawang babae, ang asawang babae ang magpasakop sa lalaki, ang mga anak magpasakop sa mga magulang, at doon rin sa tahanan na ang imahin na magpasakop ang isa't isa. Ibig sabihin, magkaroon ng pag-unawaan at pagtanggap isa't isa. Makikita rin natin sa pinagbuklod na sambayan ng Diyos, ang simbahan, ang katawang mistiko ng Panginoon, na ito'y nagkakaisa dahil nagpasakop ang isa't isa. Ibig sabihin, may pagsunod ang isa't isa at may pagsabuhay ng pananampalataya. At itong pananampalataya ay nabigyan ngayon ng pagsubok sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 30, 60 hanggang 69, na kung saan bago ito nangyari, ang ating Panginoon nagsabi na ang ibibigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan ay magiging kanin at ang kanyang dugo ay maging inumin. Ang ibig sabihin dito, magsakripisyo siya na parang siya yung tupa ng Diyos na ang kanyang laman ay ibahagi sa mga tao at ang kanyang dugo ibahagi din sa mga tao na bilang isang sakripisyo pangbayad sa kasalanan. Hindi po ito matatanggap ng mga disipulo sapagkat ang kanilang paniniwala ay ang pananalig na ang Mesiyas at ang Panginoong Hesus ay tinuturing ng Mesiyas ay gagaya ni Haring David na siya yung magpalaya sa Israel, sa bayan ng Diyos sa pamagitan ng paghahari. Pero ang sabi ng Panginoon, siya ay magsakripisyo. At pinakita niya itong sakripisyo na kung saan lahat ay sumunod sa Kanya na maging bahagi din sa pagsakripisyo ng Panginoon. Ito yung panampalataya na tunay. Maging kabahagi tayo sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ngayon, tinanong ng ating Panginoon, ang 12 na naiwan, kayo ba? Aalis na rin. Sabi ni San Pedro, kanino kami sumunod? Sapagkat nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Ano po yung salita na nagbibigay buhay? Ang ating Panginoong Hesus, siya mismo ay salitang nagkatawang tao. At dahil siya yung salita ng Ama, nagkatawang tao, at siya ngayon ay maging sakripisyo na isang kordero ng Diyos upang maligtas ang lahat. Tama na itong 12 na maging bagong pundasyon ng bayan ng bagong Diyos, ang bagong bayan ng Diyos na bagong Israel na tinatawag nating simbahan ngayon sa pamagitan ng pundasyon ng mga 12 na mga apostol na sila ay tatanggap sa ating Panginoong Hesus at ito yung tinatawag na pananalig o panampalataya. Pakisabi sa katabi mo, tanggapin mo ang Panginoong Hesus Nazareno. Tanggapin natin ang Pong Hesus Nazareno at ang ating pagtanggap sa Kanya ay ang pagsabuhay ng Kanyang Ebanghelyo at pagsabuhay ng Kanyang Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo ng pag-ibig at pagmamahalan na kung saan ating isabuhay ang pagmamahal, paggalang, pagtanggap sa ating kapwa-tao sa loob ng tahanan o pamilya, pasakop sa isa't isa at ang lahat ay magiging bahagi ng pagpinagbuklod na panibagong katawan na mistiko na kung saan ang ating Panginoon Hesus ang ulo, tayo ay katawan, ang buhay na bahagi ng templo ng Diyos na kung saan tayo ay pinagbuklod sa pag-ibig ng Diyos na pinayaran ng hindi madali, pinayaran ng kamatayan at pagpakasakit ng Panginoong Hesus. At itong Santa Misa ay ang ating pakiisa sa pagpasakit at sakripisyo nating Panginoon upang ating malaman na siya ay Panginoon na nag-alay ng buhay sapagkat minamahal tayo ng Panginoong Diyos. Iniligtas tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus Nazareno at hindi tayo pabayaan niya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin Diyos.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may ating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanausunod ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nabuhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating panampalataya. Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap ng mga pagsubok at hirap ng buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro't katekista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting kanilang itinuturo't ibinabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak, at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit po kami ng iyong pagpupop, pakundangan sa isang pampaligihang paghahandog
kahit sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang magbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Dahil rin. sa Diyos sa inyong puso at diwa, Tinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparing tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob kahit minabuti niyang siya ay pinanganak ng berhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami inagaw. Nang namatay mong anak sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kahit isa namang hel si siawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Manabirin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Amen. Sa tagubili na magaling na utos, sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi
ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksikliklig at ng uumapaw. Pananalig, pananampalataya, imuna, pistis, pedim. Ito ang kailangan natin ngayong panahon upang tayo'y mabuklod na sambayanan ng pananampalatayang may pag-asa at may pag-ibig. Ngayon na po ang pagwasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Iniag mo sa krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalalang pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. May king-taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Hesus natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinihinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.